Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1471. Heaven Demon 3 Phoenix. Ang taong ito, lahat ng kanyang pagsasanay ay tumatagal ng napakatagal. Ang Little Fairy Doctor ay nakatayo sa tuktok ng abyss habang tinitingnan niya ang protruding rock kung saan nakaupo si Xiaoyan. Walang magawa siyang bamantong hininga sa mahinang boses. Kalahating buwan na ang nakalipas mula nang pumasok si Xiaoyan sa kanyang training state. Sa loob ng kalahating buwang ito, hindi siya nagpakita ng anumang senyales ng paggising. Isang nakakatakot na purong enerhiya ang bumalot sa paligid niya na parang ulap. Kung aagawin ito ng isa, ito ay lalabas na kasing lagkit ng tubig. Ang Little Fairy Doctor at si Qinglin ay natural na nasasabi na si Xiaoyan ay nasa kritikal na yugto ng kanyang pagsasanay. Kaya naman, hindi sila nagsalita ng malakas para hindi maistorbo si Xiaoyan sa kabila ng pagbigkas ng mga salita mula sa kanilang mga bibig. Ang nakatatandang kapatid na si Kailin ay hindi rin nagpahayag ng anumang aktibidad. Tumingin ang mga mata ni Qinglin sa ilalim ng malalim na bangin habang sinasabi niya. Ang patuloy na kumukulo na ibabaw ng lawa ay huminahon ilang araw na ang nakalipas. Nabawi ng buong Nine Seren Spring ang dating kalmado. Si Kailin, na nasa loob nito, ay hindi rin nagpakita ng mga senyales ng paggalaw. Dapat okay lang si Kailin. Bilang isang seven-colored heaven swallow ang python, para siyang isda na nakahanap ng tubig sa Nine Seren Spring na ito. Ngumisi ang Little Fairy Doctor. Nararamdaman niya ang nakakatakot na madilim at malamig na enerhiya, na naipon sa loob ng Nine Seren Spring sa hindi mabilang na mga taon, na natipon sa pinakamalalim na bahagi ng lawa. Ang enerhiya ay hinihigop sa katawan ni Kailin. Mukhang magpapatuloy lang tayo sa paghihintay. Ayon sa sinabi ng punong tribo na si Yao Ming, tila ang Heaven Demon Phoenix ay nagsimulang magpakita ng mga senyales ng paglipat. Sabi ni Qinglin. Malapit nang matapos si Xiaoyan. Tumango ang Little Fairy Doctor. Ang kanyang magandang mga mata ay dumapo kay Xiaoyan, na nakaupo sa isang matagal na ulap. Unti-unting binawi ni Xiaoyan ang kanyang aura. Malamang na malapit na siyang magtagumpay. Tumango si Qinglin. Umupo din siya sa isang malaking bato at tahimik na naghintay na matapos ang pagsasanay ni Xiaoyan. Naglabas na ng utos si Yao Ming na aisil ang lugar sa loob ng 10,000 talampakan mula sa malalim na kalaliman. Maliban sa dalawang babae, walang papasok at iistorbo sa dalawang nagte-training. 2 araw na naman ang tahimik na lumipas sa gitna ng paghihintay na ito. Ang malapot na ulap na nabuo sa paligid ng Xiaoyan ay biglang naglabas ng matinding pagbabago-bago habang ang umaga ng ikatlong araw ay unti-unting bumabalot sa lupain. Ang nakapalibot na natural na enerhiya ay tila kinaladkad ng isang bagay habang ito ay bumubulusok palabas sa lahat ng direksyon. Sa wakas, natipon ito sa isang napakalaking enerhiyang bagyo sa hangin sa itaas ng Xiaoyan. Ang gilid ng bagyong ito ay konektado sa tuktok ng ulo ni Xiaoyan. Ang hindi inaasahang pagbabagong ito ay gumising din sa Little Fairy Doctor at Qinglin mula sa kanilang training states. May ilang sorpresa ang bumungad sa kanilang mga mukha habang pinagmamasdan nila ang hindi pangkaraniwang anyo na ito. Mukhang malapit na matapos ang training niya. Ang mahigpit na nakapikit na mga mata ni Xiaoyan sa loob ng ulap ay biglang bumukas matapos bigkasan ng Little Fairy Doctor ang mga salitang iyon. Isang ilaw ng enerhiya ang bumaril at tumagos sa dingding sa harapan niya, na bumubuo ng 2 itim na butas na hindi alam ang lalim. Inangat niya ang kanyang ulo, dinilat ang kanyang bibig at marahas na sinipsip. Bang! Bumuhos ang 1,000 talampakang laking enerhiyang bagyo habang si Xiaoyan ay sumipsip. Dumaloy ito sa kanyang lalamunan at pumasok sa kanyang katawan. Kakaka! Habang mas maraming enerhiya ang nilamon ng katawan ni Xiaoyan, nagsimulang tumulo ang mga pahiwatig ng pagbabago-bago ng enerhiya. Nabasag ng enerhiya ang matigas na pader na bato sa paligid niya, na bumubuo ng hindi mabilang na bilang ng malalaking bitek. Sinabayan pa ng malalakas na dagandong ng mga malalaking bato ang mga ito sa pagkahulog. Sa wakas, nakarating sila sa malalim na bangin sa ibaba. Swoosh!
Ang aktibidad na ito na sumabog mula sa malalim na kalaliman ay natural na nakakuha ng atensyon ng maraming eksperto mula sa 9 Serendip Ground Python Tribe. Gulat na gulat ang kanilang mga mukha, ngunit maaari lamang silang manatili 10,000 talampakan ang layo mula sa kailaliman. Hindi sila nakalapit upang panoorin ang hindi pangkaraniwang pangyayari dahil sa mga utos na inilabas ni Yao Ming. Ilang sinag ng liwanag ang dumaan mula sa malayo. Lumitaw sila sa itaas ng malalim na kalaliman. Si Yao Ming at isang pares ng siyam na may karanasan na 9 Serendip Ground Python Tribe Elders ay inihayag. Sa sandaling ito, nakita ng kanilang mga mata ang pagkagulat habang pinapanood nila si Xiaoyan na nilalamon ang enerhiya sa paligid. Napakalakas ng aura. Malamang na ang kasalukuyang mister na si Xiaoyan ay mabilis na lumalapit sa 2-star Daosheng, tama ba? Bulalas ng isang elder. Umiling si Yao Ming nang marinig ang hula. Sinabi niya, maaaring malakas ang dugo ng asensya ng Demon Saint, ngunit hindi ganoon kadaling tumaas sa loob ng klase ng Daosheng. Ang maabot ang isang advanced na 1-star Daosheng ay hindi masama. Bilang isang advanced 2-star Daosheng, malinaw niyang naunawaan kung gaano kahirap tumaas sa bawat maliit na antas. Gayunpaman, ang kakayahang umakyat mula sa isang 1-star Daosheng hanggang sa isang advanced. Ito ay lumampas na sa aking inaasahan. Bulalas ni Yao Ming. Kung makukuha niya ang lahat ng dugong asensya ng Demon Saint, makakaramdam siya ng kumpiyansa na mabilis niyang maitataas ang kanyang lakas sa ikatlong bituin ng klase ng Daosheng. Gayunpaman, kung ito ay isang patak lamang, tiwala lamang siya na magagawa niyang magtagumpay sa loob ng 3 taon. Bang! Habang nakikipag-usap si Yao Ming sa iilang elder sa langit, ang napakalaking enerhiyang bagyo na iyon ay tuluyang nilamon sa katawan ni Xiaoyan. Matapos ang huling bakas ng enerhiya na pumasok sa kanyang katawan, ang buong paligid ay nagsimulang unti-unting tumahimik. Ho! Isang hininga na naglalaman ng masaganang enerhiya ay dahan-dahang ibinuga mula sa lalamunan ni Xiaoyan. Nagtipon ito sa isang likido na nakakalat pababa. Ang likidong ito ay damapo sa ilang malalaking bato. Ang mga batong iyon ay dahan-dahang nagkristal at nagmistulang jade. Hahaha! Binabati kita sa pagsulong sa Advanced 1-star Daosheng Class Brother Xiaoyan. Ang pagpasok sa 2-star Daosheng Class ay sandali lang. Mabilis na bumaba si Yao Ming mula sa langit matapos makitang tumigil si Xiaoyan sa kanyang pagsasanay. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at tumawa ng malakas. Magalang na ngumiti si Xiaoyan nang marinig niya ang pagbati ni Yao Ming sa kanya. Naikuyom niya ang kanyang kamao at medyo nasiyahan. Ang isang patak ng dugo ng asensya ng Demon Saint ay halos nagpahintulot sa kanya na tumuntong sa pangalawang bituin ng klase ng Daosheng. Ito ay mahirap isipin. Kung lubusan niyang nilamon ang lahat ng Essence Blood ng mag-isa, naabutan niya sana si Yao Ming. Ang pagkakaroon ng isang Heavenly Flame, ito ay nagpino at nakatulong sa kanya na makuha ang karamihan ng enerhiya sa dugo ng asensya ng Demon Saint. Ang enerhiya sa loob ng kanyang katawan ay automatikong naging damit sa ibabaw ng kanyang katawan upang palitan ang kanyang mga basag na damit pagkatapos niyang tumayo sa hamog. Sa kanyang antas, posible para kay Dao Qi na mag-transform sa anumang bagay sa isang pag-iisip lamang. Mukhang nagsasanay pa si Kailin. Napatingin ang mga mata ni Xiaoyan sa 9 Seren Spring sa ibaba. Mula sa kanyang pangunawa, natural niyang naramdaman ang walang katapusang madilim at malamig na enerhiya sa loob ng 9 Seren Spring Surge sa isang malaking nilalang. Ang malaking nilalang na iyon ay ang 7-colored Heaven Swallowing Python na binago ni Kailin. Tribal Chief Yao Ming, mayroon na bang balita tungkol sa tribo ng Heaven Demon Phoenix? Nakangiting tanong ni Xiaoyan habang damapo ang kanyang mga mata kay Yao Ming. Oo, nawala ang ngiti sa mukha ni Yao Ming nang marinig ang tanong na ito. Dahan-dahan siyang tumango bago pinabilis si Xiaoyan sa malalim na boses. Batay sa impormasyong nakuha ko, ang tribo ng Heaven Demon Phoenix ay nagpadala ng ilang eksperto sa walang laman na kaharian upang tulungan ang 3 malalaking isla ng dragon sa ilang araw na ito. Talagang pinili nilang makialam. Ha! Bahagyang ngumiti si Xiaoyan. Hindi siya nagulat sa balitang ito. Ang mga mula sa tribo ng Heaven Demon Phoenix ay may masamang intensyon.
Gagamit sila ng anumang mga trick na magagamit upang makuha ang dugo ng Dragon Phoenix. Talagang binaliwala ng tatlong malalaking Dragon Island na iyon ang lahat para manalo. Inimbitahan pa nila ang kanilang mga kaaway sa kanilang teritoryo. Ilang eksperto ang ipinadala ng Heaven Demon Phoenix Tribe sa oras na ito. Karamihan sa mga ipinadala ng tribong Heaven Demon Phoenix sa pagkakataong ito ay nasa klase ng Daozun. Siyempre, walang masyadong tao na kailangan nating alalahanin. Tatlo lang ang pinapahalagahan natin. Ang tatlong ito ay pawang mga dakilang elder sa tribo ng Heaven Demon Phoenix. Mayroon silang napakabangis na reputasyon sa mundo ng magical beast. Nagsalita si Yao Ming na may medyo seryosong ekspresyon. Oh, sino itong tatlo? Ano ang lakas nila? Tinaas ni Xiaoyan ang kanyang kilay. Ang tatlong dakilang elder na ito ay kilala bilang Heaven Demon 3 Phoenix, Feng Huang, Kun Huang, Ying Huang. Sinabi ni Yao Ming. Sa kanila, si Feng Huang ay isang intermediate 2-star Daosheng, si Kun Huang ay isang advanced 1-star Daosheng, at si Ying Huang ay isang intermediate 1-star Daosheng. Tatlong Daosheng. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan. Hindi inaasahan na ang tribo ng Heaven Demon Phoenix ay talagang magpapadala ng napakalakas na puwersa. Mula dito, masasabi ng isa ang dakilang lakas ng tribo ng Heaven Demon Phoenix. Ang mga taong ito ay pinananatiling mababa ang profile at nakaipon ng maraming lakas. Maliban sa Ancient Void Dragon, ang tribong ito ng Heaven Demon Phoenix ay walang alinlangan na pangalawang pinuno ng tatlong tribong ito sa Magical Beast World. Napakalakas ng tatlong ito. Kung pagsasama-samahin nila ang kanilang lakas, makakalaban pa nila ang isang 3-star Daosheng. Malamang nabanta ang Eastern Dragon Island kung papayagan silang tumulong sa tatlong Dragon Island. Sabi ni Yao Ming. Tahimik na tumango si Xiaoyan. Ano man ang kaso, hindi nila maaaring payagan ang tribo ng Heaven Demon Phoenix na makialam. Kung hindi, ang Eastern Dragon Island ng Xi'an ay hindi makakalaban sa tatlong malalaking Dragon Island. Kailan sila kikilos? Dahan-daang bamantong hininga si Xiaoyan habang nagtatanong sa mahinang boses. Bagamat makapangyarihan ang line-up ng tatlong Daosheng, hindi ito nakakatakot hanggang sa hindi nang ahas si Xiaoyan na makialam. Naningkit ang mga mata ni Yao Ming nang marinig ang mga salita ni Xiaoyan. Nabigla rin ang kanyang puso dahil sa katapangan ni Xiaoyan. Naglakas loob si Xiaoyan na makialam kahit nakaharap ang tatlong Daosheng. Malamang nalilipat sila upang magtungo sa walang laman na kaharian sa loob ng 3 araw. Marahang tumango si Xiaoyan. Ang kanyang mga mata ay dumapo kay Yao Ming habang nakangiti at nagtanong. Ang punong tribo ba na si Yao Ming ay nangangahas na salakayin at lampoin ang tribo ng Heaven Demon Phoenix? Nag-isip sandali si Yao Ming. Sa huli ay tumawa siya at tumango. Ito ay isang pagpipilian. Kailangan niyang pumili sa pagitan ng Heaven Demon Phoenix Tribe at ng Eastern Dragon Island ni Xi'an. Pinili ni Yao Xiaotian ang tatlong malalaking Dragon Island habang pinili ni Yao Ming ang Eastern Dragon Island. Kung ganoon, lilipat tayo bukas at tatango sa walang laman na kaharian. Papatayin natin ang mga mula sa tribo ng Heaven Demon Phoenix makalipas ang 3 araw. Bahagyang napangiti si Xiaoyan nang makitang sumang-ayon si Yao Ming. Isang nakamamatay na pagnanasa ang kumalat mula sa kanyang boses. Battle Through the Heavens. Kabanata 1472. Ambush. Kinaumagahan. Tumayo si Xiaoyan sa tabi ng kailaliman. Nakalagay ang 2 kamay niya sa likod niya. Nilaibat ng kanyang mga mata ang 9 Seren Spring. Ngayon, lilipat na sana sila at tumungo sa walang laman na kaharian para pigilan ang mga reinforcement ng Heaven Demon Phoenix Tribe. Xiaoyan, oras na. Dapat na tayong kumilos. Lumipad ang Little Fairy Doctor at lumapag sa di kalayuan mula kay Xiaoyan bago nagsalita. Oo, bahagyang tumango si Xiaoyan. Ikinumpas niya ang kanyang manggas at isang maringal na espiritual na lakas ang nagkalat. Ito ay naging isang spatial formation na sumasakop sa 9 Seren Spring. Naglagay siya ng detection barrier dito, hindi lang pinoprotektahan nito ang 9 Seren Spring, madarama din niya kaagad ang anumang aktibidad sa loob ng barrier. Kailin, mag-relax ka lang at magsanay.
Ang lugar na ito ay ang punong tanggapan ng 9 Serendip Ground Python Tribe. Itinakda na ni Yao Ming ang lugar na ito bilang isang ipinagbabawal na lupain at nagpadala na siya ng mga eksperto para bantayan ito. Hindi ka dapat maistorbo. Dapat kang bumalik sa Falling Star Pavilion pagkatapos mong lumabas sa iyong retreat mouth. Sigaw ni Xiaoyan. Isang malambot na tunog na binalot ni Dao Qi ay ipinadala sa 9 Seren Spring. Tumigil siya sa pag-aalinlangan habang tumalikod at sumugod sa malayo. Splash! Ang tilamsik ng tubig ay ibinuga mula sa loob ng 9 Seren Spring sa lalong madaling panahon pagkaalis ni Xiaoyan at ang Little Fairy Doctor. Bahagyang gumalaw ang napakalaking figurang iyon sa kaloob-looban ng bukal. Isang malaking pares ng 7 kulay na mata ang dahan-daang bumukas. Ibinaba muna ng ahas ang kanyang ulo upang tumingin sa direksyon ng pinakamalalim na bahagi ng 9 Seren Spring. May isang espesyal na flint na kumikislap sa mga mata ng ahas. Malabo niyang naramdaman ang isang malabo na pagbeko simula nang pumasok siya nitong 9 Seren Spring. Matapos itong maramdaman sa loob ng mahigit kalahating buwan, sa wakas ay nakumpirma niya na ang hudyat na ito ay lumabas mula sa ilalim ng 9 Seren Spring. Ang ilalim na iyon ay hindi ang lugar kung saan si Yao Ming ay tinatakan. Sa halip, ito ay mas malalim pa, ngunit kahit si Xiaoyan, na may proteksyon ng Heavenly Flame, ay hindi nang ahas na pumunta ng ganoon kalayo. Kahit na ang pakiramdam ng pagiging protektado ay medyo maganda, mas gusto ko pa ring maging mas malakas kaysa sa iyo. Maaaring ito ay medyo mahirap ngayon, ngunit kailangan kong, at least, gawin ang aking makakaya. Ang 7 kulay na mga mata ng ahas ay dahan-daang kumikislap habang si Kailin ay agad na ibinaba ang kanyang buntot. Ang kanyang napakalaking katawan ay sinamahan ng mga alon ng tubig habang siya ay mabilis na nagmamadali sa ilalim ng 9 Seren Spring. Brother Xiaoyan, ang mga taong iyon mula sa tribo ng Heaven Demon Phoenix ay tiyak na mapupunit ng special hole mula sa kinaroroonan ng kanilang tribo upang makapasok sa walang laman na kaharian. Maaari nating pasukin ito ng maaga at maramdaman ang anumang spatial fluctuations. Pagkatapos ay mabilis nating matutukoy ang kanilang dinadaanan. Napangiti si Yao Ming habang nagmumungkahi ng ideya kay Xiaoyan habang nakatayo siya sa harap ng isang malaking bulwagan. Oo, tumanggo si Xiaoyan. Ako ay personal na sasama sa iyo sa pagkakataong ito. Magkakaroon din ng 6 na iba pang elder. Bagamat ang ating bilang ay mas mababa sa tribo ng Heaven Demon Phoenix, mapipigilan natin sila sa pagtupad sa kanilang misyon hanggat maaari nating talunin ang Heaven Demon na 3 Phoenix. Itinuro ni Yao Ming ang 6 na elder sa likod niya habang nagsasalita siya. Tumingin ang mga mata ni Xiaoyan. Mayroon lamang isang maputi buhok na matandang kasama nila na maaaring maabot ang kanyang matataas na pamantayan, ngunit ang lalaking ito ay isa lamang intermediate na bansheng. Ang natitirang 5 ay nasa ika-9 na peak ng pagbabago ng klase ng Daozun. Sa isang sulyap, kitang-kita na ang lineup na ito ay mas mababa sa lineup ng Heaven Demon Phoenix Tribe. Hindi ako dapat sisihin ni Brother Xiaoyan. Si Yao Xiaotian at ang First Elder ay nagdulot ng miserableng kalagayan ng aming 9 Serendip Ground Python Tribe. Napabuntong hininga si Yao Ming at nagsalita sa medyo malalim na boses. Kung sinuportahan siya ni Yao Xiaotian at ng First Elder ng walang anumang ligaw na ambisyon, hindi masasabi kung gaano kalakas ang 9 Serendip Ground Python Tribe. Hindi bababasa, hindi sila magiging mas mahina kaysa sa tribo ng Heaven Demon Phoenix. Hahaha. Ano ang sinasabi ng Tribal Chief Yao Ming? Mabuti na rin at handa kang tumulong. Tumawa si Xiaoyan at umiling. Napatingin siya sa Little Fairy Doctor at Qinglin sa gilid. Maaaring mayroon pa ring malaking agwat sa pagitan ng dalawang babae at ng klase ng bansheng sa kabila ng kanilang pagsasanay sa panahong ito, ngunit kung sila ay magtutulungan, walang sino man sa klase ng Daozun ang makakapantay sa kanila. Halos hindi na sila makapagpigil habang kaharap ang isang eksperto sa bansheng. Maaari silang ituring na maraming tulong. Panahon na, kailangan na nating kumilos. Napangiti si Yao Ming. Biglang kumaway ang kamay niya sa bakanteng espasyo bago lumitaw ang isang maitim na spatial crack. Pagkatapos nito, hinailan niya ang kanyang 2 kamay at isang spatial tunnel ang lumitaw sa harap ng lahat. Tara na.
Hindi nag-atubili si Xiaoyan matapos makitang napunit ang espasyo. Nanguna siya upang agad na humakbang sa siwang. Ang Little Fairy Doctor at si Qinlin ay sumunod malapit sa likuran. Lahat ng natitirang Elder, iiwan ko ang 9 Serendip Ground Python sa inyong lahat sa panahong ito na wala ako. Nagsalita si Yao Ming sa ilang iba pa sa tabi niya sa malalim na boses. Naiintindihan. Mabilis na tumugon ang ilang elder sa isang magalang na tono matapos marinig ang impormasyong ito. Dapat din tayong umalis. Tumanggo si Yao Ming matapos marinig ang sagot nila. Ikinumpas niya ang kanyang manggas at humakbang sa spatial crack. Sinundan siya ng 6 na matandang iyon. Ang spatial crack na iyon sa wakas ay nagsimulang dahan-daang maglaho pagkatapos na ipasok ito ng huling tao. Sa wakas, nawala ito sa paningin. Ang walang laman na kaharian ay ganap na tahimik. Ang isang napakatinding spatial fluctuation ay paminsan-minsan ay ibinubuga mula sa itim na espasyo. Maraming bitek ang lumabas na parang mabangis na malalaking bibig. Shi. Isang basag na ibabaw mula sa tahimik na kawalan. Maraming tao ang tumagos sa bitek at sa wakas ay lumitaw kasama ang madilim itim na espasyong ito. Gaano kalayo ang lugar na ito mula sa entry point ng Heaven Demon Phoenix Tribe? Lumingon si Xiaoyan. Tumingin siya kay Yao Ming habang si Yao Ming ay kumawala mula sa spatial crack bago nagtanong. Hahaha. Relax, ang especially iyan na inilagay ko sa Heaven Demon Phoenix Tribe ay may spatial imprint sa kanya. Kaya naman, nararamdaman ko ang posisyon ng Heaven Demon Phoenix Tribe sa espasyong ito. Kung maglalakbay sila mula sa kanilang tribo, tiyak na lilito sila sa lugar na iyon. Napangiti si Yao Ming. Pagkatapos noon, ipinikit niya ang kanyang mga mata at nakaramdam ng ilang sandali. Sa wakas, binuksan niya muli ang mga ito at tumingin sa hilaga. Tara na. Nanguna sa paggalaw ang katawan ni Yao Ming matapos tumunog ang kanyang mga salita. Tumakbo siya sa bakanteng espasyo at mabilis na sumugod. Ang ligaw at marahas na magulong spatial flow ay automatikong naglaho sa pagpasok sa loob ng 100 talampakan mula sa kanya. Sa pag-abot sa klase ng Daosheng, ang nakakatakot na magulong daloy sa loob ng bakanteng espasyong ito ay hindi na nagdulot ng malaking banta. Sundan. Ikinaway ni Xiaoyan ang kanyang kamay. Pinamunuan niya ang lahat at mabilis na sinundan si Yao Ming. Ang lugar na ito ay malapit sa espasyo kung saan naruroon ang tribo ng Heaven Demon Phoenix. Talagang mararamdaman natin ito kung mapupunit sila sa espasyo at papasok. Sa wakas ay huminto si Yao Ming matapos lumisan sa walang laman na kaharian sa loob ng kalahating oras. Tumingin siya sa malayong itim na kadiliman habang ipinapalam niya sa lahat. Tumingin si Xiaoyan sa paligid niya at bahagyang tumanggo. Sabi niya, medyo masiksik ang daloy ng kaguluhan sa espasyong ito. Magagawa nitong itago tayo. Hahaha. Kung ganoon, dapat nating hintayin na lumitaw ang ating biktima. Tumawa si Yao Ming. Ngumiti si Xiaoyan at tumanggo. Umupo siya. Ganoon din ang ginawa ni Qinglin at ng Little Fairy Doctor sa tabi niya. Ang kailangan lang nilang gawin ay maghintay hanggang ang malaking isda na kilala bilang Heaven Demon Phoenix Tribe ay tumalon sa lambat na kanilang inihanda. Ang konsepto ng oras ay lubhang malabo sa loob ng walang laman na kaharian na ito. Lumipas ang 2 araw sa isang kisap mata sa hindi karaniwang madilim na kapaligirang ito. Dinagtagal pagkatapos noon, biglang nagiba-iba ang espasyo sa isang lugar na malayo sa grupo ni Xiaoyan. Maraming makapangyarihang figure ang dahan-daang dumaan sa spatial crack line bago lumitaw sa walang laman na kaharian na ito. Unti-unting nawala ang crack line nang lumabas ang huling tao. 3 tao ang nakatayo sa pwesto ng pinuno ng grupong ito na may 20 dagdag na tao. Ang natitirang mga tingin na nakatingin sa likod ng pinunong ito ay puno ng paggalang. Ang operasyong ito ay hindi pangkaraniwang mahalaga. Ito ay may kinalaman kung ang ating Heaven Demon Phoenix Tribe ay ganap na malalampasan ang Ancient Void Dragon Tribe. Kaya, walang dapat magkamali. Kung hindi, haharapin mo ang mga patakaran ng tribo. Isang babaeng nakasuot ng pula ang nagsalita sa 3 individual. Ang kanyang tono ay malamig-lamig at puno ng maringal na aura. Ang babaeng ito ay nakasuot ng pulang damit. Mukhang nasa 30 anyos na siya, ngunit napakalakas ng kanyang aura na nakakatakot.
Nagsalubong ang isang pares ng medyo maislan na kilay. Isang masamang aura ang lumabas mula sa kanya, dahilan upang ang dalawang matandang nasa tabi ay lumayo nang walang nakakapansin. Susunod kami sa utos ni Grand Elder. Ang mga miyembro ng Heaven Demon Phoenix na nasa likod niya, na napakalakas na mga individual, ay hindi nang ahas na hadlangan ang malamig na sigaw ng taong ito. Lahat sila ay nagmamadaling tumugon sa magalang na tono. Mayroong dalawang pamilyar na mukha sa mga taong ito. Ang isa ay natural na si Feng Qing'er, na bumuo ng maraming sama ng loob kay Xiaoyan habang ang isa ay si Jiu Fang, na nakipagpalitan ng suntok kay Xiaoyan. Kilala rin siya bilang potensyal na kahalili ng pinuno ng tribo ng Heaven Demon Phoenix. Ang dalawa sa kanila ay nagtataglay ng mataas na katayuan sa tribo ng Heaven Demon Phoenix, ngunit nagpakita sila ng labis na paggalang sa harap ng mabangis na aura ng babaeng nakasuot ng pulang damit. Hindi sila naglakas loob na maliitin siya. Ancient Void Dragon, hindi inaasahan na dumating na talaga ang araw na ito. Ang aking Heaven Demon Phoenix na tribo ay uunlad kapag natapos na ang iyong digmaang sibil. Sa oras na iyon, ganap kong aalisin ang iyong tribo sa mundong ito. Tumawa ang babaeng nakapulang damit na may medyo matalas na masamang boses. Agad niyang iwinagayway ang kanyang manggas. Umihip ang hangin at ang kanyang katawan ay naging isang sinag ng liwanag na sumugod sa malayo na parang meteorite. Ang maraming eksperto mula sa tribo ng Heaven Demon Phoenix ay nagmamadaling sumunod sa kanyang likuran. Si Xiaoyan, na nakaupo sa loob ng magulong spatial flow sa isang malayong lokasyon, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata sa sandaling ang babaeng nakapulang damit ay nagmamadaling pasulong. Si Yao Ming sa kabilang banda ay nagmulat din ng kanyang mga mata. Nagpalitan sila ng tingin ng sumili ang malabong ngiti sa kanilang mga mukha. Ihanda ninyo ang inyong mga sarili. Darating na ang mga mula sa tribo ng Heaven Demon Phoenix. Battle Through the Heavens. Kabanata 1473. Mag-isang labanan ang dalawang saint. Ang walang laman na kaharian ay ganap na tahimik. Lumakas ang magulong spatial flow, nagtatago ng nakamamatay na panganib. Swoosh! Ang nakakabinging tunog ng rumaragasang hangin ay biglang nalipat sa gitna ng katahimikan. Isang malaking kumpol ng liwanag ang bumungad mula sa dilim sa di kalayuan. Pagkatapos nito, dumating ito ng may mabilis na bilis. Ang mabangis at marahas na hanging hinalo nito ay naging sanhi ng pagkawatak-watak maging ang magulong spatial flow. Big Sister, sinalakay ng tatlong malalaking Dragon Island ang Eastern Dragon Island. Kung makuha nila ang ating tulong, dapat nilang talunin ang Eastern Dragon Island. Unti-unting bamuka ang bibig ng isang nakaitim na nakasuot na elder sa tabi ng nangungunang babaeng nakasuot ng pulang damit. Paus na paus ang kanyang boses nang biglang kumalat ang isang uri ng puwersa ng pagsipsip mula sa kanyang bibig. Ang taong ito ay tinawag na Kunhuang. Marami sa kanyang mga kalaban ang kanyang nilamon pagkatapos mahuli. Ang kanyang mabangis na reputasyon ay lubos na kilala. Maraming eksperto ang mga nginig sa takot kapag narinig ang kanyang pangalan. Hindi na kailangang magmadali. Hahayaan natin silang mag-away sa isa't isa ng kaunti pa. Mas mabuti ang mas maraming pagkamatay. Kumislap ang mga mata ng babaeng nakasuot ng pulang damit habang walang pakialam sa pagsasalita. Hihihi. Ang tatlong malalaking Dragon Island na humihingi ng tulong sa atin ay isang bagay na hindi inaasahan. Ang isa pang elder na medyo madilim ang mukha ay tumawa din sa kakaibang paraan. Siya si Ying Huang ng Heaven Demon 3 Phoenix. Kapag natapos na natin ang Eastern Dragon Island at nakuha na natin ang Dragon Phoenix Bloodline, sandali na lang bago natin maalis ang tatlong malalaking Dragon Island. Bahagyang tumawa ang babaeng nakasuot ng pulang damit. Ikinumpas niya ang kanyang manggas at bibilas na sana nang biglang dumagundong sa kanyang puso ang isang pakiramdam ng panganib. Bago pa siya makapag-react, kumaway ng sunod-sunod na alon ng napakalakas na mga haligi ng Daochi ang biglang sumabog mula sa magulong spatial flow. Ang mga haliging ito ay lubhang matutulis. Binaril nila ang grupo ng tribo ng Heaven Demon Phoenix sa isang iglap, na nagdulot ng malungkot na hiyawan. Sino kayong mga duwag na nilalang? Talagang nangangahas kayong tambangan ang ating Heaven Demon Phoenix na tribo. Hinahanap ninyo ang kamatayan.
Biglang nakabawi ang babaeng nakasuot ng pulang damit sa sandaling ito. Agad siyang nagalit matapos makita ang tribo ng Heaven Demon Phoenix na dumaranas ng matinding pagkalugi sa isang iglap. Biglang humawak ang kamay niya sa magulong spatial flow sa ibaba. Ang espasyo sa lugar na iyon ay naging pangit. Isang bang, ang tumunog habang ang sobrang gulo ng spatial flow ay sumabog dahil sa kanya. Hahaha. Kung kami ay duwag, bakit namin haharangan ang iyong Heaven Demon Phoenix Tribe? Isang malakas na tawa ang biglang umalangaw nang biglang humiwalay ang magulong spatial flow. Kaagad, isang figure ang sumugod mula rito. Sa wakas, lumitaw ito sa harap ng tribo ng Heaven Demon Phoenix. Kumaway ang magkabilang kamay niya nang kumalat ang napakalaking aura. Heaven Demon 3 Phoenix. Daan-daang taon na ang nakalipas mula nang huli tayong magkita. Kumusta ka na? Sino ka? Ang mga mata ni Feng Huang ay may masamang hangarin habang nakatitig kay Yao Ming, na lumitaw sa kanyang harapan. Kumunat ang noo niya at agad na nagdilim at seryoso ang mga mata. Yao Ming. Buhay ka pa ba? Ito talaga ang matandang demonyong iyon. Hindi ba siya nawalan ng kontrol habang nagsasanay at namatay? Nagulat sina Kun Huang at Ying Huang nang marinig ang mga salita ni Feng Huang. Hihihi. Kahit kayong tatlong matandang demonyo ay hindi pa namamatay. Bakit ako madaling mamatay? Tumawa si Yao Ming. Anuman ang dahilan ng pagiging buhay mo, talagang nagiging matapang ka. Mukhang naging masyadong komportable ang 9 Serendip Ground Python tribe nitong mga taon na ito. Naiisip mo ba talaga na kaya mong lampasan ang tribo ko dahil lang sa magka-level tayo? Tinitigan ni Feng Huang si Yao Ming na may madilim at malamig na ekspresyon. Napakasama ng tono niya. Hahaha. Ang Heaven Demon Phoenix Tribe ay talagang kumikilos sa isang mahusay na paraan. Isang mahinang tawa ang biglang napalabas mula sa likod ni Yao Ming. Bahagyang nagiba ang espasyo sa tabi niya habang dahan-daang lumitaw ang isang figure sa harap ng lahat. Sino ka? Bahagyang nagiba ang ekspresyon ni Feng Huang matapos makita ang figure ng tao na lumitaw sa tabi ni Yao Ming. Nararamdaman niya na ang figure ng tao na ito ay talagang isang advanced 1-star daw Sheng. Xiaoyan. Sina Feng Qing'er at Jiu Feng sa likod ay hindi sinasadyang sumigaw na may gulat na mga mukha matapos ang mga salita ni Feng Huang na lumabas sa kanyang bibig. Xiaoyan. Ikaw ang pangunahing salarin na pumihil sa aming Heaven Demon Phoenix Tribe na makuha ang Dragon Phoenix Origin Fruit, Xiaoyan. Ang ekspresyon ni Feng Huang ay naging ganap na madilim matapos marinig ang mga tandang ito. Tumingin siya kay Xiaoyan, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at nagtanong. Mukhang kilala ako sa tribo ng Heaven Demon Phoenix. Napangiti si Xiaoyan. Bigla niyang sinulyapan sina Jiu Feng at Feng Qing'er. Bahagyang nanginig ang dalawa habang ginagawa niya iyon. 2 taon na ang nakalipas mula nang huli silang magkita. Ang lakas ni Feng Qing'er ay nanatiling stagnant. Ito ay malamang na ito ang sumunod na pangyayari mula sa pag-angat ng kanyang lakas pagkatapos magpalat ng mga buto. Si Jiu Feng, sa kabilang banda, ay naabot na ang ika-9 na change peak ng Daozun class. Isang hakbang lang ang pagitan niya at ng klase ng Bansheng. Maliwanag, ang magiging pinuno ng tribong ito ng tribong Heaven Demon Phoenix ay nagtataglay ng isang mahusay na talento. Ho! Huminga ng malalim si Feng Huang ng hangin bago dahan-daang huminga. Madilim at mataimtim ang kanyang mga mata habang nakatitig sa grupo ni Xiaoyan at Yao Ming. Sa hitsura ng sitwasyon, halata na sila ay dumating na may masamang layunin. Yao Ming, sinisikap mo bang magsimula ng tadong digmaan sa pagitan ng 9 Serendip Ground Python Tribe at ng Heaven Demon Phoenix Tribe? Sumigaw si Feng Huang sa malamig na boses. Wala akong pagpipilian. Inanyayahan din akong tumulong, ngunit sa halip na tulungan ang 3 malalaking isla ng dragon, tutulungan ko ang Eastern Dragon Island. Ibinuka ni Yao Ming ang kanyang mga kamay at tumawa. Hindi siya isang ordinaryong tao. Imposibleng matakot siya kay Feng Huang. Ang kanyang mabangis na reputasyon ay hindi nagdulot ng malaking banta sa kanya. Kayong 3, hindi kami sisalakay kung pipiliin mong pamunuan ang iyong mga tao at tumalikod ngayon. Napangiti si Xiaoyan habang binibigyan niya sila ng pagpipilian. Sino ka sa tingin mo? Naglakas loob kang hilingin na tumalikod tayo.
At saka, kahit na bumalik tayo, iniisip mo ba talaga na walang mangyayari sa Eastern Dragon Island? Malamang na napalilibutan na ng tatlong malalaking Dragon Island ang Eastern Dragon Island. Sa oras na magmadali ka, baka mapunta ka lang sa isang kaparangan. Ang makulimlim na mukha na si Feng Huang ay nagsalita sa isang madilim at malamig na boses. Biglang ikinuyom ni Xiaoyan ang kanyang kamao sa ilalim ng kanyang manggas matapos marinig ang pahayag na ito. Hindi inaasahan na sobrang balisa ang tatlong malalaking Dragon Island. Umaatake na sila. Dapat na kayong umalis sa walang laman na kaharian na ito ngayon. Kung hindi, walang sino man sa inyo ang makakaalis. Kumunat ang noo ni Xiaoyan. Tumigil siya sa pagsasabi ng anumang hindi kinakailangang salita sa tribo ng Heaven Demon Phoenix. Inangat niya ang kanyang ulo at pinagbantaan sila sa mahinahong boses. Napapikit sina Feng Qing'er at Jiu Feng nang marinig ang mga salita ni Xiaoyan. Naging mayabang ang lalaking ito sa 2 taon na hindi nila pagkikita. Dapat malaman na mayroong kabuoang 3 engranding elder sa paglalakbay na ito. Lahat sila ay nagtataglay ng tunay na lakas ng Daosheng. Sila ang pinakamataas na buhay sa mundong ito. Munting kapwa, hindi pa ipinanganak ang iyong ina habang ang matandang ito ay nangingibabaw sa kontinente ng Daoqi. Isang mabangis na kislap ang bumungad sa mga mata ni Ying Huang matapos marinig ang walang kwentang salita ni Xiaoyan. Isang napakapangit na Daoqi ang agad na lumabas sa kanyang katawan na parang bagyo. Patayin. Ang mukha ni Feng Huang ay malamig sa yelo. Isang tinig na puno ng nakamamatay na pagnanasa ang dumura sa kanyang bibig. Bagamat nararamdaman niya na medyo nahihigitan siya ng lakas ni Yao Ming, mayroon pa ring 3 piling Daosheng sa kanilang panig. Sa kabilang banda, ang kabilang partido ay mayroon lamang 2 Daosheng. Hawak nila ang kalamangan sa lineup na ito. Paano sila basta na lang mag-withdraw dahil lang may nagsabi sa kanila? Hahaha. Sige, susubok ang haring ito kung ang iyong Sky Demon Free Phoenix ay bumuti sa loob ng maraming taon. Inangat ni Yao Ming ang kanyang ulo at malakas na tumawa. Gumalaw ang katawan niya habang nagmamadaling lumabas. Ako mismo ang lalaban sa iyo. Zhu Yi, Kun Huang, kayong dalawa ang dapat humarap sa brat na iyon. Ying Huang, pangunahan ang iba na patayin ang natitirang mga tao. Malamig na tumawa si Feng Huang. Ang kanyang katawan ay sumugod pasulong at marahas na nabangga si Yao Ming nang hindi sumusuko. Kaagad, ang sunod-sunod na alon ng isang enerhiyang bagyo na naging sanhi ng panginginig ng puso ng isa ay nagsimulang maghiwa-hiwalay. Isa lang sa inyo ang hindi makakaharang sa akin. Dapat 2 kayong lumaban. Tumawa ng malakas si Xiaoyan. Gumalaw ang kanyang katawan at nagpakita siya sa harap ni Kun Huang. Isang gininto ang liwanag ang bumungad at biglang bumukol ang kanyang katawan. Walang awang itinapon ang isang kamao na naglalaman ng hanging pagpuksa. Devouring the world. Nagbago ang ekspresyon ni Kun Huang nang maramdaman niya ang malakas na pag-atake ni Xiaoyan. Napalaki ang bibig niya at lumabas ang itim na singaw. Sa isang iglap, ito ay naging 1,000 talampakan na mabangis na bibig na nagtangkang lunukan ang kamao ni Xiaoyan. Talagang malaki ang gana mo. Mag-ingat ka sa pagiging mayabang. Malamig na tumawa si Xiaoyan matapos makita ang paghubog ng bibig na ito. Marahas na nang inig ang kanyang braso habang pilit na nabasag ang malaking itim na singaw na bibig. Ang natitirang puwersa ay bumuhos sa katawan ni Kun Huang. Roar! Isang mahinang ungol ang pinakawalan ni Kun Huang matapos hampasin ng kamao ni Xiaoyan. Sumuray-suray siya pabalik ng mahigit 100 metro bago huminto. Medyo nabigla ang mukha niya habang nakatingin kay Xiaoyan. Pareho silang advanced 1-star Daosheng, ngunit ang lakas ng pakikipaglaban ni Xiaoyan ay napakalakas. Ikalawang kapatid. Si Ying Huang, na nagpaplano sa pakikitungo sa grupo ng Little Fairy Doctor, ay labis na nagulat matapos makita si Kun Huang na pinalipad pabalik sa pamamagitan ng suntok ni Xiaoyan. Saglit siyang nag-alinlangan bago kumilos. Sa wakas, nagpakita siya sa tabi ni Kun Huang. Maingat at madilim ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Xiaoyan. Nagsalita siya sa malalim na boses. May kakaiba sa taong ito. Dapat tayong magsanib at mabilis na tapusin siya. Medyo nag-alinlangan si Kun Huang matapos marinig ang mungkahing ito.
Sa bandang huli, nagdikit ang ngipin niya at tumango. Pagkatapos ng palitan kanina, naunawaan niyang hindi kayang pantayan ng kanyang lakas si Xiaoyan ng mag-isa. Ito ay naging dahilan upang makaramdam siya ng kaunting pagkahilo. Medyo mapatla ang ekspresyon ni Feng Qing'er at Jiu Feng habang pinapanood nila ang eksenang ito mula sa malayo. Puno ng hindi makapaniwala ang kanilang mga mata habang nakatitig sa gintong figure. Dao Sheng. Higit pa, siya ay isang Dao Sheng na mas malakas kaysa kay Elder Kun Huang. Paano ito posible? Paano naging posible na ang taong ito ay nakapag-improve ng husto sa loob ng 2 taon? Habang sinusubukan nilang malampasan si Xiaoyan, bigla nilang napagtanto na hindi na nila makita ang likod nito. Ito ay isang malaking dagok sa kanilang dalawa, na medyo mayabang. Aw! Dalawang sigaw ng phoenix na nanginginig sa lupa ang biglang umalangaw-ngaw sa paligid ng walang laman na kaharian. Agad na namamaga ang katawan ni Kun Huang at Ying Huang. Sila ay naging isang kalahating tao na kalahating hayop na anyo sa isang kisap mata. Ang mga alon ng sobrang ligaw at marahas na pagbabago-bago ay lumabas sa kanilang mga katawan tulad ng mga mini bagyo. Pilit nilang ikinalat ang magulong daloy sa loob ng 100,000 talampakan radius. Hahaha. Paano kung may 2 Dao Sheng? Ngayon, titingnan ko lang kung ano ang magagawa sa akin ng 2 Dao Sheng. Inangat ni Xiaoyan ang kanyang ulo at malakas na tumawa patungo sa langit. Parang kulog lang ang tawa niya. Ang gintong higanti ay humakbang sa walang laman na hangin na may mapang-akit na kilos. Battle Through the Heavens. Kabanata 1474. Ganap na pagpigil. Munting brat, hinahanap mo ang kamatayan. Namula ang mukha ni Ying Huang matapos marinig ang malakas na tawa ni Xiaoyan. Natawa siya sa sobrang galit. Silang dalawa ay gumagala ng walang kalaban-laban sa kontinente ng Daoqi sa loob ng maraming taon. Alam ng lahat ang kanilang mabangis na reputasyon. Ito ay hindi inaasahan na ang isang kabataang kapwa ay talagang naisip na tumapak sa kanilang mga ulo. Ito ay isang bagay na hindi matanggap ng kanilang pagmamataas. Ikalawang kapatid, sabay nating salakayin at patayin siya. Inilahad ni Ying Huang ang isang braso mula sa kanyang manggas at bumuo ng isang masamang itim na kuko ng agila gamit ito. Ang kanyang kuko ay 5 talampakan ang haba at tila isang matalim na mahabang espada. May bahagyang kulot dito habang ang nakakatakot na puwersa ay tahimik na nagtipon sa gilid. Si Kun Huang sa gilid ay tumanggo na may malungkot na ekspresyon pagkatapos marinig ang mga salitang ito. Umakyat ang itim na singaw sa paligid niya, na bumubuo ng kakaibang pag-inog. Ito ang kanilang natatanging ultimate skill, ang Devouring Spiral. Sa mga pag-ikot na ito na nagpoprotekta sa kanilang mga katawan, hindi sila makakatanggap ng kahit katiting na pinsala. Ito ay itinuturing na isang tunay na ganap na pagtatanggol. Great Splitting Demon Claw. Gumalaw ang katawan ni Ying Huang. Isang pares ng mga pakpak na 12-12 talampakan ang lapad ay pinalawak sa likuran niya. Sa isang iglap, lumitaw siya sa itaas ni Xiaoyan. Biglang damiin ang malaking itim niyang kuko. Tinatakan ng malakas na hangin ang hangin sa paligid ni Xiaoyan. Pagkatapos nito, marahas niyang hinawakan ang ulo ni Xiaoyan. Kun Huang Blood Stomach. Nagpakawala din si Kun Huang ng isang malakas na Dao skill habang umaatake si Ying Huang. Ang itim na singaw ay lumabas sa kanyang katawan. Mabilis itong nakabuo ng kakaibang itim na patak na 2,000 talampakan ang lapad sa ilalim ni Xiaoyan. Sa isang sulyap, tila isang napakalaking tiyan. Isang malaking butas ang nabuksan sa tuktok ng tiyan, na tila isang malaking mabangis na bibig na mabangis na kumagat kay Xiaoyan. Parang binabalak ng tiyan na lunukan si Xiaoyan. Ang dalawa sa kanila ay nagtutulungan sa isang pambihirang paraan sa sandaling sila ay umatake. Ang isa ay tumama mula sa itaas habang ang isa naman ay umatake mula sa ibaba. Ganap nilang tinatakan ang lahat ng ruta ng pagtakas ni Xiaoyan. Bukod dito, ang kanilang mga pag-atake ay parehong nakamamatay. Hindi man lang nila binigyan si Xiaoyan ng kahit katiting na pagkakataon para makaganti. Tuluyan ng nalantad ang kilalang bangis ng dalawa sa sandaling ito. Mabilis na dumapo sa kanilang dalawa ang mga mata ni Xiaoyan. Hindi siya mukhang natarante dahil sa dalawang maayos na pag-ataking ito mula kay Dao Shengs.
Sa halip, iniunat niya ang kanyang kamay at bigla itong idiniin ng marahas patungo sa kuko ng hangin na lumilipad sa itaas niya. Yellow Spring Finger. Ang enerhiya sa loob ng nakapalibot na espasyo ay biglang naging ligaw at marahas matapos ang daliri ay pinindot sa hangin. Isang malaking malalim na dilaw na figure ang lumitaw mula sa kung saan. Pagkatapos nito, ang dumadagandong na espasyo ay sinamahan ng isang nakakatakot na momentum habang ito ay marahas na nabangga sa kuko na gawa sa hangin. Great Heaven Creation Palm. Hindi huminto si Xiaoyan matapos na magpindot pasulong. Biglang bumagsak ang kanang palad niya. Isang napakalaking itim na liwanag ang kumalat na may bilis na parang kidlat. Pinaligiran nito ang malaking itim na tiyan na iyon nang pumutok ang malakas na puwersa ng pagsipsip at pilit na kinaladkad ang tiyan papasok. Bang! Ang hanging kuko at ang higanteng itim na tiyan ay nabasag sa matalim na pagganti ni Xiaoyan. Bilang pinagmulan ng mga pag-atake, kapwa sina Ying Huang at Kun Huang ay nasangkot. Umikot ang dugo sa loob ng kanilang katawan. Ang Dao skills na na-practice ng brat na ito ay lahat ng Tian class na Dao skills. At saka, nailabas niya ang mga ito ng may ganoong familiarity. Ang agarang pagganti ni Xiaoyan sa wakas ay naging sanhi ng pagbabago ng mga ekspresyon ni Kun Huang at Ying Huang. Ang kanilang mga mata ay mabilis na dumaan sa labanan sa pagitan ni Feng Huang at Yao Ming. Ang kanilang mga puso ay nagsimulang lumubog matapos mapansin na si Feng Huang ay nasa isang bahagyang kawalan. Elder Ming, dapat mong pangunahan ang natitirang mga tao upang tapusin ang grupong iyon mula sa tribo ng Heaven Phoenix. Nagsalita si Xiaoyan sa malalim na boses matapos pilitin sina Kun Huang at Ying Huang pabalik gamit ang daliri at palad. Ang boses na ito ay tumunog sa tabi ng tainga ng intermediate na Bansheng Elder mula sa 9 Serendip Ground Python Tribe. Oo, hindi nang ahas si Elder Ming na bawasan ang utos nang marinig ito. Ang lakas na ipinakita ni Xiaoyan kanina ay naging sanhi ng panginginig ng kanyang puso. Bagamat siya ay isang dalubhasa na si Bansheng, naunawaan niya na hindi siya tatagal ng 5 palitan laban kay Xiaoyan kung nais ni Xiaoyan na atakihin siya. Lahat, sumunod sa akin. Ngayon, ipapakita natin sa Heaven Demon Phoenix Tribe ang lakas ng ating 9 Serendip Ground Python Tribe. Malakas na sumigaw si Elder Ming. Siya ang nanguna sa pagsingil patungo sa grupo ng mga eksperto mula sa tribo ng Heaven Demon Phoenix. Sa kasalukuyan, wala ng mga eksperto sa Bansheng sa lineup ng Heaven Demon Phoenix Tribe. Ang pinakamalakas ay si Jiu Fang, na nasa tuktok ng klase ng Dao Zone, ngunit napakalaki ng agwat sa pagitan ng isang peak na Dao Zone at isang Bansheng. Kaya naman, ang tribo ng Heaven Demon Phoenix ay maaaring magkaroon ng isang kahigtan sa bilang, ngunit natalo pa rin sila ng mabangis na pagsugod ni Elder Ming. Bastos. Ang lakas ng loob mo. Ang mga pagkamatay ay naganap sa mga eksperto mula sa tribo ng Heaven Demon Phoenix pagkatapos ng maikling pakikipag-ugnayan. Agad na nagalit sina Kun Huang at Ying Huang. Gayunpaman, biglang lumitaw ang isang figure sa kanilang harapan nang humakbang pasulong sila. Mawala. Ang lamig ng ekspresyon ni Xiaoyan habang nakatingin sa dalawa. Binigay niya ang kanyang palad at ang Dao Qi sa loob ng kanyang katawan ay nagsimulang magtipon doon na parang bagyo. Ang isang nakakatakot na pagbabago ay nagsimulang mabilis na kumalat. Yellow Spring Palm. Ang Dao Qi ay kumalat na parang mga alon sa karagatan. Nanatiling walang ekspresyon si Xiaoyan habang ang kanyang kanang kamay ay biglang humampos sa dalawa. Nagsimulang magbago ang walang laman na kaharian pagkatapos bumaba ang palad ni Xiaoyan. Ang kanyang malaking handprint ay lumitaw tulad ng kalangitan habang ito ay nakakulong sa itaas ng ulo ni Kun Huang at Ying Huang. Pagkatapos nito, sinamahan ito ng isang napakalaking mapanirang momentum habang ito ay bumagsak. Ito ay tumagos sa hangin, na gumuho sa hangin mismo ng 1 pulgada sa isang pagkakataon. Ang sonic boom ay umalangaw-ngaw sa isang putok. Ang malaking palad ay dumidiin pababa na parang bundok. Ang mga ekspresyon ni Kun Huang at Ying Huang ay naging ganap na seryoso nang maramdaman ang mapanirang lakas na taglay nito. Aw! Isang malakas at malinaw na sigaw ng Phoenix ang umalangaw-ngaw sa walang laman na kaharian. Parehong biglang namaga ang katawan ni Kun Huang at Ying Huang. Sa isang kisap mata, sila ay naging 20,000 talampakan malaking Heaven Demon Phoenix.
Ikinapak nila ang kanilang napakalaking pakpak at 2,000 talampakan ang lapad na magaan na haligi ay sumisigaw mula sa kanilang mga bibig at marahas na hinampas ang napakalaking handprint na iyon. Boom! Ang banggaan na iyon ay parang 2 meteorite na nagbabanggaan sa isa't isa. Ang nakakatakot na puwersa ng banggaan ay sumipol at kumalat na parang tsunami. Sugpuin sila. Nanlamig ang mga mata ni Xiaoyan matapos makita ang dalawang ito na nagsasama upang harangan ang Yellow Spring Palm. Unti-unting lumabas ang clan Tato sa kanyang noo. Agad ding tumaas ang kanyang aura. Sa loob ng ilang iglap, tumaas siya mula sa isang advanced na 1-star na si Dao Sheng hanggang sa pangalawang bituin ng klase ng Dao Sheng. Grabe, biglang tumaas ang aura ng brat na iyon. Ang pagbabago ni Xiaoyan ay nakita rin ni Kun Huang at Ying Huang. Agad namang nagbago ang mga ekspresyon nila. Bago sila makatakas, ang napakalaking handprint sa itaas ng kanilang mga ulo ay biglang bumagsak. Nabasag ang 2,000 talampakang liwanag na halijing iyon. Mamatay. Napakalamig ng mga mata ni Xiaoyan. Ang Yellow Spring Palm ay bumagsak. Walang awa nitong pinalibutan ang malalaking katawan ng dalawang nag-aaway. Isang nakakatakot na apoy ang bumaril nang lumapag ang selyo. His. Matapos maranasan ang nakakatakot na pag-ataking ito, agad na nahati ang laman ng kanilang Heaven Demon Phoenix. Ang sariwang dugo ay umaagos, patuloy na umaagos mula sa kanilang mga katawan. Malalim na tunog ng pagsabog ang umalangaw-ngaw sa kanilang mga katawan. Nalantad pa ang kalahati ng kanilang makapal na puting buto. Ang matigas na palad na ito ang naging lumpo sa kanilang dalawa. Talo talaga ang dalawang Grand Elder kay Xiaoyan. Ang malungkot na pagkatalo ni Kun Huang at Ying Huang ay naramdaman ng mga eksperto ng tribo ng Heaven Demon Phoenix, na mahigpit na humaharang kay Elder Ming at sa grupo ng Little Fairy Doctor. Namutla ang kanilang mga mukha. Sina Jiu Feng at Feng Chang'er ay nagsiwalat ng natulala na mga mata. Wala sa kanila ang umasa na magiging ganito kalakas si Xiaoyan. Pigilan sila. Dumaan si Xiaoyan sa walang laman na kaharian. Siya ay nagpakita sa itaas ng ulo ni Kun Huang at ng isa pang elder sa paraang parang multo. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na nakabuo ng iba't ibang mga selyo. Sa wakas, 2 mahiwagang light pillar ang bumaril sa 2 ulo ng Heaven Demon Phoenix. Mabilis na lumiit ang kanilang mga katawan bago sila bumalik sa kanilang anyo bilang tao sa isang kisap mata. Gayunpaman, mayroong karagdagang misteryosong simbolo sa kanilang mga noo. Ang paraan ng pagbubuklod na ito ay magtagumpay lamang kapag ang kabilang partido ay hindi makapaglagay ng anumang pagtutol. Lumipat ang malamig na mga mata ni Xiaoyan sa mga eksperto mula sa tribo ng Heaven Demon Phoenix matapos matagumpay na mabuklod sina Kun Huang at Ying Huang. Ang mga ekspertong iyon ay agad na nagsimulang manginig pagkatapos makita siyang tumingin sa ibabaw. Maging ang 2 malalaking elder na magkasama ay hindi nagawang harangan ang taong ito. Ano kayang gagawin nila? Tumakas. Nakaharap ang lahat. Isang pagkabigla ang bumangon sa kanilang mga puso. Lahat sila ay sabay-sabay na gumalaw habang sila ay tumakas sa lahat ng direksyon. Sinusubukang tumakas. Malamig na tumawa si Xiaoyan matapos makitang nagtangka silang tumakas. Nakatutok ang kamay niya sa malayo bago ito nakakuyom. Ang walang laman na espasyong iyon ay agad na naging isang hindi nakikitang hola. Sa isang alon ng kanyang manggas, ang hola mismo ay nagsimulang mabilis na lumiit. Ang mga eksperto sa tribong Heaven Demon Phoenix ay nakulong lahat sa loob ng isang invisible na hola na wala pang 100 talampakan ang laki. Wala silang magawa anuman ang kanilang paghihirap. Ang mga eksperto mula sa tribong 9 Serendip Ground Python ay tahimik na nagpunas ng malamig nilang pawis nang makita ang napakalaking eksenang ito. Ito ay walang pinagkaiba para kay Elder Ming. Ang lakas na ipinakita ni Xiaoyan ay nagbigay daan sa kanya na maunawaan ang mga salitang ganap na pagsupil. Si Xiaoyan ay dahan-dahang nakahinga ng maluwag pagkatapos na selyuhan sina Kun Huang at Ying Huang at sugpuin ang mga eksperto sa Heaven Demon Phoenix. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para gawin ito. Napagod siya sa pakikipaglaban sa 2 Dao Sheng ng mag-isa. Kung may karagdagang tao, kahit si Xiaoyan ay kinaladkad sa mahabang labanan. Nagpahinga sandali si Xiaoyan pagkatapos isagawa ang lahat ng ito.
Noon lamang niya inangat ang kanyang ulo at sumulyap sa matinding labanan ni Feng Huang at Yao Ming. Hindi niya sinasadyang tumawa bago sumigaw ng malakas. Feng Huang, parehong natalo sina Kun Huang at Ying Huang. Kung magpapatuloy ka sa pakikipaglaban, papatayin ko ang isang tao pagkatapos ng bawat 10 bilang. Ano? Sina Feng Huang at Yao Ming, na nasa matinding labanan, ay nagmamadaling lumingon matapos marinig ang malamig na sigaw ni Xiaoyan. Dali-dali nilang sinuri ang sitwasyon gamit ang kanilang mga mata. Medyo natigilan sila nang makita sina Kun Huang at Ying Huang na nahuli ng mga kamay ni Xiaoyan. Sa sandaling ito, natatakpan ng dugo ang kanilang mga katawan. Mapatla ang kanilang mga mukha at nakapikit ang kanilang mga mata. Walang nakakaalam kung sila ay buhay pa. Paano ito posible? Kahit nasa kalmadong kilos ni Feng Huang, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkahilo nang makita ang eksenang ito. Puno ng hindi makapaniwala ang mukha niya habang umuungol. Battle Through the Heavens. Kabanata 1475. Pagbabante sa isang hostage. Hahaha. Mabuti. Si Brother Xiaoyan ay talagang nangingibabaw. Talagang nagawa mong tapusin ang dalawang matandang demonyong ito sa ganoong bilis sa kabila ng pakikipaglaban sa kanilang dalawa ng mag-isa. Siguro kung anong klaseng kaguluhan ang magdudulot nito kung ang bagay na ito ay ibabalik sa Beast Region. Si Yao Ming ang unang nakabawi at tumawa. Ang kanyang puso ay nagsimulang mag-isip ng mas mataas kay Xiaoyan. Bagamat si Yao Ming ay isang advanced 2-star Daosheng, hindi siya lubos na nagtitiwala na matatalo niya si Xiaoyan. Bukod dito, habang mas matagal na nakikipag-ugnayan si Yao Ming kay Xiaoyan, mas naramdaman niyang hindi maarok si Xiaoyan. Ang lakas ni Xiaoyan ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit mabilis na pinili ni Yao Ming na tulungan ang Eastern Dragon Island sa halip na ang tatlong malalaking Dragon Island. Ang kasalukuyang lakas ni Xiaoyan ay maaaring sa isang advanced 1-star na si Daosheng sa sandaling ito, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakilala ni Yao Ming ang isang batang Daosheng. Sino ang makakaunawa sa limitasyon ng ganitong uri ng napakapangit na talento? Sa kanyang antas, hindi lamang niya kailangang tingnan ang kasalukuyang sitwasyon kapag nakikipagkaibigan sa iba, kailangan niyang tingnan ang potensyal ng kabilang partido. Sa paraan na nakita ito ni Yao Ming, ang potensyal na taglay ni Xiaoyan ay talagang nakakatakot. Kung hindi, mahihirapan siyang sumang-ayon na salakayin ang tribo ng Heaven Demon Phoenix pagkaraang mabawi ang kanyang posisyon. Ang tribo ng Heaven Demon Phoenix ay hindi isang paksayon na madaling harapin. Bilang bahagi ng tatlong dakilang tribo, malinaw na alam ito ng 9 Serendip Ground Python Tribe. Ang Ancient Void Dragon Tribe ay nagtatago sa mga taong ito. Kaya naman, ang tribo ng Heaven Demon Phoenix ay walang alinlangan na naging tunay na pinuno ng mundo ng Magical Beast. Kahit na ang 9 Serendip Ground Python Tribe ay medyo mahina kung ikukumpara sa kanila. Xiaoyan, ang aming Heaven Demon Phoenix na tribo ay hindi titigil hanggat hindi ka namin napapatay kung manggahas kang patayin sila. Dahan-daang nakabawi si Feng Huang mula sa kanyang pagkabigla. Nakahinga siya ng malalim at walang awa na tinitigan si Xiaoyan habang sumisigaw ito sa malalim na boses. Nagkaroon na tayo ng sama ng loob sa isa't isa ng Heaven Demon Phoenix Tribe. Maglalakas loob ba akong humarap sa inyo kung talagang natatakot ako? Bahagyang napangiti si Xiaoyan nang marinig ang banta na ito. Agad niyang binawi ang kanyang ngiti habang malamig na sinabi. Ayokong sayangin ang hininga ko sa'yo ngayon. Huwag pagdudahan ang aking mga paraan. Kung talagang matigas ang ulo mo, wala akong pakialam na maging walang awa at pilitin ang iyong Heaven Demon Phoenix Tribe na mawalan ng ilang piraso ng laman. Nagulat si Feng Huang nang makita ang walang pakialam na mga mata ni Xiaoyan. Ang mga sumpa na umabot sa kanyang bibig ay nilunok pabalik sa kanyang tiyan. Bagamat hindi niya lubos na kilala si Xiaoyan, naramdaman niya ang siksik na tono ng pananalita nito. Anong balak mong gawin? Si Feng Huang ay maaari lamang sumigaw ng galit pagkatapos mapilitan sa isang walang magawang sitwasyon. Ang bawat elite Daosheng ay isang napakahalagang kayamanan sa loob ng tribo, kahit na sa isang super faction tulad ng Heaven Demon Phoenix Tribe. Ang pagkawala ng kahit isang Daosheng ay walang pag-aalinlangan na magiging dahilan para maramdaman ng Heaven Demon Phoenix ang sakit ng pagkahiwa ng laman nito.
Kung talagang papatayin ni Xiaoyan si Kun Huang at Ying Huang sa galit, ang Heaven Demon Phoenix Tribe ay magsusuka ng dugo. Wala akong gustong gawin. Sana lang ay hindi makikialam ang Heaven Demon Phoenix Tribe sa mga usapin ng Ancient Void Dragon Tribe. Ngumisi si Xiaoyan at sumagot. Kahit na hindi kami makialam, ang Eastern Dragon Island ay hindi pa rin makakalaban sa tatlong malalaking Dragon Island. Sa tingin mo ba talaga na ang Eastern Dragon Island ay makakalaban sa pinagsamang lakas ng tatlong dakilang Dragon King sa pamamagitan ng pag-asa sa isang Dragon Phoenix na hindi pa mature? Malamig na sigaw ni Feng Huang. Wala kang pakialam. Tumingin ang mga mata ni Xiaoyan kay Feng Huang habang mahinang sumagot. Mayroon kang dalawang pagpipilian ngayon. Mananatili ka o aalis. Kung mananatili ka, makikipag-ugnayan ako sa pinuno ng tribo na si Yao Ming para hulihin ka. Pagkatapos nito, papatayin ko ang iyong tinatawag na Heaven Demon Free Phoenix. Kung pinili mong umalis, mangyaring gawin ito kaagad. Bukod pa rito, tulungan mo akong maghatid ng mensahe pabalik sa tribo ng Heaven Demon Phoenix. Sabihin sa kanila na huwag makisali sa mga bagay-bagay. Natatakot ako na wala kang kakayahang gawin iyon. Si Kun Huang at Ying Huang ay kulang lamang sa pagmamaliit sa kanilang kalaban. Kaya naman sila ay malubhang nasaktan sa iyo. Pagkatapos nito, nilagyan mo sila ng selyo bago sila makabangon. Bagamat hindi ko matatalo pareho kayo ni Yao Ming, magdurusa din kayong dalawa kung ako mismo ang mapahamak. Agad na pinagdikit ni Feng Huang ang kanyang mga kilay matapos marinig na binanggit ni Xiaoyan ang paghuli sa kanya sa ganoong dahilan, ngunit hindi rin siya ordinaryong tao. Malamig siyang tumawa nang may naisip siyang plano. Karapat-dapat ka talagang maging kapatid ng Heaven Demon Free Phoenix. Tumawa si Xiaoyan. Dahan-dahang hinawakan ng kanyang mga palad ang ulo ni Ying Huang at Kun Huang habang binibigkas niya. Kung ganoon, dapat kang magmadali at magdesisyon. Gusto kong makita kung mas mabilis bang sirain ang sarili o para sa akin na basagin ang monster course ng dalawang ito. Nagbago ang ekspresyon ni Feng Huang matapos marinig ang pagsubok na ito. Siya clenched her teeth at tinitigan si Xiaoyan. Gayunpaman, hindi nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan dahil sa kanyang titig. Unti-unti niyang pinalakas ang pagkakahawak ng kanyang mga kamay. Sige, sasang-ayon ako sa iyo. Hindi nasasali ang Heaven Demon Phoenix Tribe sa mga bagay na may kinalaman sa Ancient Void Dragon Tribe. Palayain mo sila at ibabalik ko sila. Bumagsak si Feng Huang pagkatapos humarap kay Xiaoyan saglit. Sa wakas ay nagdikit ang kanyang mga ngipin at nagsalita. Hahaha. Mapagpasyahan. Kaya kung palayain ang iba pero hindi si Jiu Feng at itong dalawa. Napangiti si Xiaoyan. Umabot ang kamay niya sa nakalock na espasyo. Ang gulat na si Jiu Feng ay hinawakan ng espasyo sa paligid niya bago hinayla sa gilid ni Xiaoyan. Pagkatapos nito, tinapik ni Xiaoyan si Jiu Feng sa kanyang kamay at tinatakan ang Dao Qi sa loob ng Jiu Feng. Mukhang hindi ka sincere sa transaksyong ito. Nagsalita si Feng Huang na may malamig na tono. Tinatrato mo ba talaga ako bilang isang tanga? Kung ibibigay ko sila sa iyo, babalik ka sa tribo ng Heaven Demon Phoenix at maghahanda para magpadala ng higit pang mga eksperto. Malamig na tumawa si Xiaoyan habang sinabi niya. Ang tatlong taong ito ay mga hostage. Kung ang iyong Heaven Demon Phoenix na tribo ay ipipilit na lumahok sa mga usapin ng Ancient Void Dragon Tribe, maaari kang maghanda upang kunin ang kanilang bangkay. Gayunpaman, kung talagang itigil mo ang pag-iisip, natural na pakakawalan ko sila kapag ang Ancient Void Dragon Tribe ay naiintindihan na ang internal na kaguluhan ay hindi ko naiintindihan na ang panloob na kaguluhan ng Phoenix ay hindi ko naiintindihan na ang gulo ng Phoenix ay hindi ordinaryo. Bubuo ako ng isang awayan na hindi malulutas sa iyo kung papatayin ko sila, kaya hanggat hindi mo kinakain ang iyong mga salita, tiyak na iingatan ko ang akin. Maniwala ka man sa akin o hindi ay ang iyong problema. Ang kailangan mo lang tandaan ay hindi ako nakikipag-usap sa iyo ngayon. Sa halip, ako ay pinagbabantaan ka. Ang pagkakahawak ni Xiaoyan sa ulo ni Ying Huang at Kun Huang ay dahan-daang naglabas ng basag na tunog. Madilim at malamig ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Feng Huang. Ngayon,
dapat kang bumalik kaagad sa tribo ng Heaven Demon Phoenix at pag-isipang mabuti ng iyong pinuno ng tribo ang bagay na ito. Nais mo bang panatilihin ang hinaharap na pinuno ng tribo at ang dalawang dakilang elder na ito o gusto mo bang makialam sa mga usapin ng Ancient Void Dragon Tribe? Nanginginig sa galit ang katawan ni Feng Huang dahil sa sobrang bastos na tono ni Xiaoyan. Ipinagmamalaki niya ang ilang katayuan sa loob ng tribong Heaven Demon Phoenix at sa Central Plains. Kailan pa may nang-ahas na magsalita sa kanya ng ganito? Gayunpaman, hindi alintana kung paano bumulwak ang kanyang galit sa kanyang puso, naunawaan din niya na ang taong may kontrol ay si Xiaoyan. Bukod dito, kung talagang makikipag-ugnayan si Xiaoyan kay Yao Ming, malamang na mapupunta siya sa kanilang mga kamay maliban na lang kung pipiliin niyang sirain ang sarili. Ang walang laman na kaharian ay ganap na tahimik. Ang lahat ay marahas na kinilig sa mga salita ni Xiaoyan. Ibigay mo sa akin ang mga tao. Ibabalik ko ang iyong mga salita. Huminga ng malalim si Feng Huang ng hangin bago niya tuluyang ibuka ang kanyang bibig at nagsalita ng may malungkot na ekspresyon. Ikinaway ni Xiaoyan ang kanyang manggas. Agad na nawala ang distorted space cage. Isang hangin ang nagtulak sa lahat ng mga eksperto mula sa tribo ng Heaven Demon Phoenix patungo sa panig ni Feng Huang. Gayunpaman, nasa kamay pa rin ni Xiaoyan sina Jiu Fang, Kun Huang, at Ying Huang. Elder Feng Huang. Ang Heaven Demon Phoenix Tribe Elders ay tumayo sa tabi ni Feng Huang sa kahihiyan. Hindi inaasahan na sila ay naging hostage ng isa pang. Manahimik kayong mga basura. Labis na galit si Feng Huang sa sandaling ito. Agad siyang nagmura ng malakas, dahilan upang ang mga mukha ng mga matandang iyon ay humalili sa puti at berde, ngunit wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na magsalita pa. Xiaoyan, matapang ka talaga. Tatandaan ito ng aking Heaven Demon Phoenix Tribe. Kung may mangyari man sa kanila, ang aming Heaven Demon Phoenix Tribe ay hinding-hindi magpapahinga hanggang sa ikaw ay mamatay. Ang malamig na mga mata ni Feng Huang ay dumapo kay Xiaoyan habang siya ay sumisigaw sa malamig na boses. Parang pinipiga ang puso niya. Sa pagkakataong ito, nahirapan siyang pamunuan ang grupong ito palabas, ngunit hindi inaasahan na naabutan nila ang nemesis na ito sa lalong madaling panahon pagkatapos na tumuntong sa walang laman na kaharian. Hindi lamang sila nawalan ng ilang tao, ngunit ang kabilang partido ay kinuha ang tatlo sa kanila bilang mga hostage. Iniisip niya kung gaano karaming mga kakaibang tingin ang matatanggap niya kung bumalik siya sa pagkatalo. Hahaha. Elder Feng Huang, makatitiyak ka na hanggat tinutupad ng tribo ng Heaven Demon Phoenix ang salita nito, tiyak kong ginagarantiyahan ang kanilang kaligtasan. Napangiti si Xiaoyan. Agad niyang binago ang kanyang tono habang sinabing, palagi kong susubaybayan ang mga aktibidad ng tribo ng Heaven Demon Phoenix. Kung may mali, ihahatid ko ang ulo sa iyo. Kumaibat ang sulok ng bibig ni Feng Huang. Ang galit ay lumabas sa kanyang mga mata, ngunit sa huli ay napigilan niya ang galit sa kanyang puso. Ang kanyang kamay ay marahas na dumausdad sa bakanteng espasyo sa kanyang harapan at lumitaw ang isang spatial crack. Walang pagdadalawang isip na pumasok ang katawan niya sa siwang. Ang tinatawag na Elders of the Heaven Demon Phoenix Tribe sa likod niya ay nagmamadaling bumuhos na parang isang paaralan ng isda. Lahat sila ay natatakot na hampasin sila ni Xiaoyan sa sandaling ito. Naging tahimik ang buong espasyo matapos mawala sa spatial crack ang huling eksperto sa tribo ng Heaven Demon Phoenix. Napapikit si Yao Ming. Hindi sinasadyang tumawa siya ng malakas pagkaraan ng ilang sandali. Brother Xiaoyan, ako, si Yao Ming, ay madalang na humahanga sa sinuman, ngunit wala akong pagpipilian kundi gawin ito sa pagkakataong ito. Ang tribong ito ng Heaven Demon Phoenix ay dumanas ng malaking pagkawala sa pagkakataong ito. Nagtataka ako kung gaano karaming tao ang tahimik na tatawa sa kanila kung ang bagay na ito ay lumaganap sa Beast Region. Itinaas ni Yao Ming ang kanyang hinlalaki kay Xiaoyan at tumawa. Bahagyang ngumiti si Xiaoyan. Inihagis niya ang tatlong tao sa kanyang mga kamay sa mga elder mula sa 9 Serendip Ground Python Tribe. Dali-dali silang nahuli ng mga elder. Ang isang piling tao na Dao Sheng ay hindi isang tao na maaaring likhain ng basta-basta. Ang pundasyon ng tribong Heaven Demon Phoenix ay magdaranas ng matinding dagok kapag nawala ang dalawang matandang multo na ito.
Ang pagkawalang ito ay isang bagay na hindi nila matatanggap. Nakangiti si Xiaoyan habang nagsasalita. Halos walang paksayon sa kontinente ang kayang bayaran ang presyo ng 2 tunay na Daosheng. Maging ang Sky Mansion ay talagang mawawalan ng mga paa kung mawawala ang First Elder mula sa Small Peel Tower o Ancestor Wuyon. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Ngumisi si Yao Ming at nagtanong. Pumunta sa Eastern Dragon Island. Marahang bamantong hininga si Xiaoyan. Unti-unting nawala ang ngiti sa labi niya. Nakatingin ang kanyang mga mata sa pinakamalalim na bahagi ng walang laman na kaharian. Batay sa sinabi ni Feng Huang kanina, ang Eastern Dragon Island ay napapaligiran ng 3 malalaking Dragon Island. Maaaring nasa panganib din si Ziyan. Huwag na tayong magtagal pa at kumilos. Bahagyang sumimangot si Xiaoyan matapos isipin na napapalibutan siya. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at hindi na nananatili. Gumalaw ang kanyang katawan, at mabilis siyang pumunta sa pinakamalalim na bahagi ng walang laman na kaharian. Si Yao Ming, ang Little Fairy Doctor, si Qing Lin, at ang iba ay mabilis na sumunod sa likod. Ziyan. Walang dapat mangyari sa iyo.